paraan para ma-fall out of love ka na sa narcissist mo. Marami sa inyong hindi pa maka-move on, hindi maka-move forward, andyan pa rin, tulala sa isang tabi, hindi mapakali. So marami sa inyo ang ika nga ay hindi makausad. No? So ang nangyayari sa inyo, let me correct you, no, ay hindi pagmamahal. Ang tawag diyan ay trauma bonding. So yung trauma bonding na yan ay nakaupit, no, naka-embossed sa inyong isipan. Kaya hindi kayo maka-move forward, hindi kayo maka-move on, hindi kayo maka-adjust. So itong sasabihin ko sa inyo ay tiyak na makakapagpabago sa inyong psyche, no? Pagdating sa narcissistic ex nyo or narcissist ninyo na kinakasama ngayon, asawa nyo man o alipin nyo man. Okay, una, anggapin ninyo na hindi kayo talaga minahal ng narcissist nyo. Minahal niya ang inyong kayang i-provide, ang inyong kayang ibigay. Kasi kayo ay supply. Sa madaling salita ay hut-hutan kayo. Ngayon, may magsasabi sa inyo, sir, mahirap naman ako, mayaman yung narcissist ko, yung aking asawa, sobrang yaman. Supply ka pa rin. Supply ka ng ng pagsisilbi. Supply ka ng sex. No? Siyempre, ginagalaw ka niya regularly, supply yon. No? Supply yun ng sex. Yung pagsisilbi mo sa kanya, no? Pagluluto, yung pagmamasahe mo, pag-aalaga mo sa kanya mga anak, supply yun. Okay? So, maraming uri ng supply. Hindi lang naman pera. Kasi baka isipin nyo na, pera-pera lang to. Hindi No, holistic ang datingan natin dito. When we say holistic, malawak yun. Kabuuan yun. Yung supply na tinutukoy ko. Okay? Another one, stop chasing closure. No? Kung ex nyo na yan, ex nyo na yan. Huwag na kayong maghanap ng closure. Alam ko naguguluhan pa hanggang ngayon ang isip nyo kasi hindi nyo alam kung ano nangyari. No? Pero alam niyo hindi applicable ang closure kapag ka narcissistic ex yan. Okay? Kasi hindi naman talaga nagbibigay ng closure ang narcissist. Why? Because they want you. No? They want you to be confused. Because confusion is control. Kontrolado ka pag nilito ka. And in fact, pwede kang balikan. Kasi walang closure. Pwedeng sabihin na, alam mo, ikaw naman talaga mahal ko eh. Kita mo, hindi ako nagpaalam sa iyo ng lubusan. It's because I really love you. Ikaw naman ulaga. So, maniniwala ka, tatanggapin mo uli. Tapos aabusuhin ka uli. Mag-cheat uli. Oh. So, ganun nangyayari. Okay? Kaya huwag kang papayag. Okay. So, hindi nila ibibigay yung closure na yan. And in fact, marami nabubuntis dito mga kababaihan sa closure na itong kalokohan ito. Maraming mga narcissist ang binabalikan ang kanilang ex para buntisan at iwanan ulit. Lalo na kung nakita niya na masaya itong babae sa kinakasama. Okay? O kaya masaya yung buhay, marangya yung buhay, gagantihan. O kaya ay successful, gagantihan. Bubuntisan, di iwanan. O di sira ulit yung buhay mo. So yun yung mangyayari. Another one, i-block mo ang lahat ng contact. Okay? Kasi hindi ka mapo-fall out of love diyan kapag kayo ay lagi pang may contact. No? So even silent stalking, no? Ang silent stalking, yung pag-i-stalk nyo sa Facebook, no? Sa TikTok, sa kanyang social media, tigil-tigilan nyo na yan. Okay? Kasi even stalking resets the pain. Babalik lang kayo sa zero, back to zero uli kayo. Halimbawa, nakita mo na masyal sila sa Thailand, sa Bangkok. Nasa Bangkok, Thailand, nakasakay na elepante. Naghahalikan, no? Naka-reels. Ikaw naman, mo, in-stock mo. So, ano mangyayari sa'yo? Kung gabi nangyari yan, hindi ka makakatulog ng gabi yan. Sure ako dyan. So, yun ang mangyayari sa inyo. So, wag tigilan nyo na yung pag-i-stock na. Nakadesign yan para gaguhin kayo. Para kayo ay mainis. Nakadesign yan. Ginagawa talaga ng narcissist yan sa kanyang mga exes. Hinihili, iniinggit. No? Iniinis. Another one, isulat nyo yung mga kawalanghyan na pinaggagawa sa inyo. No? Tapos, basahin ninyo ng malakas kapag namimiss nyo siya o sila. Okay ba? Namimiss mo yung narcissist mo. Kunin mo yung listahan ng kawalanghyan. Basahin mo. Sinasampal ako pagka sumasagot ako sa kanya, tinatadyakan ako sa gabi, bago ako matulog, dahil ganto, ganyan. Marami kayong pwedeng isulat o yung talagang naranasan nyo, basahin nyo ng malakas. Tingnan ko kung mamiss nyo pa yan. Okay? Another one, i-replace nyo yung inyong fantasy, no? Na kayo ay masayang nagsasama ng katotohanan. Isipin mo kung anong ginawa sa'yo. Ano bang ginawa sa'yo? Pinagtaksilan ka. No? Nasa abroad, no? May kasek sa abroad, mayroong karelasyon sa abroad. Yun yung fact. Huwag ka nang mag-fantasize na nakatira kayo sa, halimbawa sa Canada at namumuhay kayo ng masaya. No? Huwag ka nang mag-fantasize no? Kasi aasa ka lang. Masasaktan ka lang. Alam nyo yung inyong hope sa narcissist ay lason. Another one, i-rebuild ninyo ang inyong routine. Yung inyong mga ginagawa nung unang panahon, yung inyong mga hobbies, mga pangarap sa buhay, balik ninyo.
yung inyong mga dreams and aspirations in life, no? Gusto mong mag-abroad, magtrabaho sa abroad, gusto mong mag-aral ulit, do it. Yung mga nakasanayan mong ginagawa mo noon, nasa palagay mo nakakapagpasaya sa'yo, gawin mo. And then mag-focus ka sa self-care, no? Magpaganda ka, magpopogi ka, no? Hindi ka naman kailangang magpa-macho o magpa-sexy. Yung tamang pag-aalaga sa katawan, it will automatically give you a nice appearance, physical appearance, and healthy mindset, no? So something like that. So balik niyo yung routine niyo, okay? Fill the silence with your own life. Okay. Another one, i-reclaim nyo yung identity nyo. This is related to my previous statement. No? So, ang nangyayari kasi, scientifically, psychologically, nawawala yung identity mo. Eh. Hindi mo nakilala yung dating ikaw. Hindi mo nakilala yung pagkatao mo dahil binago ng narcissist. Alam ko marami makaka-relate sa inyo dyan. You need to reclaim it. Balik nyo yun. No? Hindi pag-aari ng narcissist ang inyong kaluluwa. No? So, paano nyo nga ibabalik yun? Ito na nga. Kailangan nyo mag-move forward at gawin itong mga sinasabi kong ito. And then, marireclaim nyo na yung identity nyo. Alagaan nyo mabuti yung sarili nyo, gawin nyo yung mga nagpapasaya sa inyo, yung dating mga ginagawa nyo, gawin ninyo, mag-focus kayo sa sarili nyo, and then reclaim your identity. Okay? And then your peace. Last but not the least, ito pinakamahalaga sa lahat. Patawarin nyo ang sarili nyo. Huwag nyo sisihin ang sarili nyo, nakasalanan nyo ito lahat. Dahil ganito talaga mararamdaman ninyo, dahil galing kayo sa narcissistic abuse. Karamihan talaga ng galing sa narcissistic abuse or lahat ng galing sa narcissistic abuse, yan, nabubulol na narcissistic abuse, okay, ay talagang sinisisi ang kanilang sarili. Sinisisi na, napakatanga ko naman, pumatol ako sa kanya. Well, ang mga narcissist kasi talaga, magaling talaga silang mambola, magaling magpaikot. Hindi nyo ito kasalanan. It just happened na kayo'y tunay na tao, kayo ay nagpakatotoo na naghahanap lamang kayo ng maayos na makakasama sa buhay, ng maayos na partner, ng kaligayahan. Eh sigurado naman lahat naman tayo ay gusto ng maligayang relasyon, no? Yung nagmamahalan na mag-asawa o magjowa, di ba? So basically, gano'n naman. Ngayon, it just happened na walang hiya yung nakilala mo. And it's not your fault. Niloko ka, it's not your fault. No? Remember that. It's not your fault. Remember nyo to, no? You were manipulated, hindi ka mahina. Okay? See you in the next content.